Singing is good, but once again, church, there's no substitute for the preaching of the Word of God. Amen? This morning, we had a great message about being a new creature, being an ambassador for Christ. This afternoon, be excited once again for the preaching of the Word of God. Please all stand as I call to the pulpit, Brother Maki Laurena. Amen, amen. Magandang gabi po or hapon sa inyong lahat. Are you excited that you're inside the church? Amen. Man, alam niyo po, totoo po yun. Sabi po ni Sir Roy, the singing is good. Alam niyo po, I don't know about you, pero mga kapatid, we have a motto here sa lahat ng singers na kumakanta po dito, no, sa inyo po at nagbibigay ng special number. We're not here to showcase our talent. Kaya nga po, ang motto po namin is, we preach when we sing. We're here to expose the greatness of God. We're here to expose the faithfulness of God. At katulad po ng mga awitin na narinig po ninyo, it's all about the assurance na meron po tayo bilang isang Kristiyano. Diba? Assurance sa choir, assurance ng kalangitan. Amen? Amen? Sa quartet, assurance ng salita ng Diyos na nakakapagpabago ng buhay ng tao. Amen? At assurance that someday sa solo, we will meet our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga po, wala na sigurong pinaka nakaka-excite na pagkakataon sa tagpo ng buhay ng isang Kristiyano, yung pumarito siya sa isang simbahan na kung saan mula sa awitan, sa testimony, at hanggang sa mensahe ng salita ng Diyos, Panginoon ang naitataas. Kaya po mga kapatid, once again, ay panatiliin po natin yung excitement po natin. Wag po natin hayaan na yung excitement natin kaninang umaga ay magbabawas ng konti sa excitement natin ngayong hapon. Sunday is the Lord's Day. Everything that we do every Sunday, mga kapatid, must be all dedicated para sa Panginoon. Kaya nga dapat kanina sa paggising mo pa lang, sa pagsundo mo pa lang, dapat nakangiti ka na. Hanggang ngayon, dapat nakangiti ka pa rin. Amen! Kaya nga po mga kapatid, napakaganda ang tagpo ng isang Kristiyano sa loob ng tahanan ng Diyos. Amen! Alright, so ngayon pong hapon po na ito, ay meron po tayong pag-aaralan, and alam naman po natin, it started last Sunday sa ating pong mahal na pastor. It's all about church commitment. If there is one thing that the devil will take away from us, brethren, is our dedication sa ating pong simbahan, sa ating pong church commitment. Alam niyo po kasi mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano, take note of this, kapag ang isang Kristiyano ay nagkaroon siya ng church commitment, believe it or not, mahihirapan ang dyablo na pabagsakin ka. Kasi imagine niyo po, brethren, your stronghold is not those things that is already in you. Your stronghold is in the church. Yung pagiging matibay mo at nagmumold sa'yo bilang isang Kristiyano, hindi dahil kung sino ka, kundi yung iyong commitment sa tahanan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung meron mang isang bagay na susubuking kunin ng dyablo ay yung isang bagay na meron na ang isang Kristiyano. Ano po yun? Yung kanyang church commitment. The devil is not waiting, but just like what the Bible says, he is seeking whom he may devour. Kaya nga mga kapatid, if the devil is seeking those Christians, o kung sino man po yung hinahanap ng dyablo, kapatid, hindi yung mga ordinaryong Kristiyano lang na basta-basta, kundi ang hinahanap niya is yung Kristiyano na merong weak church commitment. Alam niyo po, kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang dami ng pamamaraan ng mundo na ito pagdating sa church. Di ba? Young people, di ba? Of course, I am a youth leader. Di ba? Di ba? Dahil ikaw ay youth leader, of course, maaga kami lagi sa church. Di ba? Familiar sa inyo yung mga reels na ganyan sa Facebook? Di ba? Ang daming pamamaraan. Kaya nga, yung narinig po natin mensahe kaninang umaga, kapatid, isa po yung palatandaan na merong pamamaraan ng Diyos
para ang isang Kristiyano ay maging matibay. Kaya nga napakaganda po ng mensahe kaninang umaga. Huwag tayong maging traditional na Kristiyano, kundi tayo ay maging biblical na Kristiyano. Kaya po ngayon pong umaga, o ngayong gabi, ano bang oras? Hapon, 5:39. Hapon. Ngayon pong hapon po na ito. Since that our pastor talks about church commitment, kapatid, again, nasa atin na po yan. Amen. Ako po ay naniniwala na lahat ng member, lahat ng tao na nasa loob ng auditorium po na ito ay meron na po tayong church commitment. Amen. Now, since we have a church commitment, wag po nating panatiliing weak ang ating church commitment. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang diablo, nagpapaikot-ikot lang yan. Oh, wag niyo tingnan yung usher, hindi diablo yung mga yan. Hindi yan sila. Okay? Ang diablo, hindi po yan nag-aantay. Sino kaya ang manghihina? No! Hindi yan mag-aaksaya ng oras. Hahanapin niya. Walk it about, seeking whom he may devour. Kaya kapag nakita ka ng diablo na weak ang iyong church commitment, gaya po ng mensahe kaninang umaga, magiging traditional ka lang na Kristiyano. Kaya nga ano po ang dapat nating kailangan gawin? Palakasin ang ating church commitment. Kaya po this afternoon I would like to talk to you in the subject making church commitment strong. Making church commitment strong. Church commitment, meron ka. Palakasin po natin yan sa biyaya ng Panginoon ngayong pong hapon po na ito. Hebrews chapter number 10, a very familiar passage from the Bible, Hebrews chapter number 10 in verse number 23 down to verse number 25. Alam niyo po, nakakatuwa, nabanggit nga po ni Sir Roy kanina, ilan na lang po yung nandoon na mga upuan na nakastocks. Po, ilan na lang yan. Sabihin niyo po sa labas, may gulo dito sa loob para pumasok sila. Alright? Hebrews chapter number 10 in verse number 23. Let's start from verse number 23 down to verse number 25. Are you there? Amen. The Bible says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Making church commitment strong. Kapatid, kung ngayong pong hapon po na ito, ay ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Kung ang iyong church commitment ay sabi nga natin ay 50-50 na, alanganin ka na sa church commitment mo. Malapit mo nang i-give up ang church commitment mo. Kapatid, may pamamaraan po ang Diyos. Once again, let us allow the message of God this afternoon to strengthen and make our church commitment strong. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon po na ito na kami po, Panginoon, ay masumpungan niyo po, Panginoon, na makikinig ng inyo pong salita na mayroon pong bukas na puso at bukas na kaisipan. Panginoon, anuman po ang plano po ng diablo na guluhin po, Panginoon, ang aming pong pakikinig ng inyong salita, huwag niyo po siyang pahintulutan, O Diyos. Holy Spirit, please flow through me, make me worthy, O God, to deliver your message to your people. And hide me behind your cross, and may your name be lifted up, O God. Just use me. I'm nothing without you. Just use me, O God. Please forgive us from all of our sins and make us worthy to receive your word this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. And again, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, marami na pong pamamaraan ang mundo po na ito. No, napakaganda po na narinig po nating mensahe po kanina pong umaga. Napakarami ng pamamaraan po ng mundo po na ito upang pahinain po ang tinatawag po nating Christianity. Okay? Kaya nga po, sabi nga po ng mensahe na ating narinig kanina, pag tinanong mo yung isang tao na nasa sa lugar ng inuman, sasabihin niya siya rin ay Kristiyano.
Tatanungin mo ang isang tao na kung saan nandoon sa isang lugar na hindi dapat kabilangan ng isang Kristiyano, pero masusumpungan mo yung tao na yun na nagsasabing siya rin ay isang Kristiyano. The world has many things, mga kapatid, na magsisilbing paraan upang pahinain ang essence ng pagiging Kristiyano. But may I remind you this afternoon, kapatid, na ang pagiging Christian, it means you are a follower of Christ. Now, if the word Christian means you are a follower of Christ, then therefore you must follow what Christ wants you to do. Not the world wants you to do. Kasi ang nangyayari nga po, sabi nga po na ni Sergio kaninang umaga, dapat ang isang Kristiyano makikita mo ng pagbabago mula sa kanyang old sinful nature. Pero ang nakakalungkot na bahagi, ang Kristiyano na ngayon ang binabago ng kasalanan. I'm not talking about na yung isang Kristiyano babalik sa kanyang mga vices. I'm not talking about ng isang Kristiyano na babalik sa kanyang dating pag-uugali. But ang pamamaraan ng mundo na ito, hindi ka na niya yayayain na bumalik ulit sa dati mong ginagawa. Ang gagawin po ng mundo po na ito ay papalabnawin niya ang iyong pagiging Kristiyano. At ipapasettle ka niya doon sa tinatawag nating pwede na yang Christian. Kasi lahat naman ngayon ay nagsasabing Christian. Pero tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Dahil kung ang mundo ay may pamamaraan, higit na mas dakila at mas kapangyarihan ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa mundo po na ito. Kaya nga isa sa pamamaraan po ng Diyos ay ibinilang kanya sa kanyang iglesia. Nung ikaw ay tumanggap sa kanya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, noong masaya mo siyang tinanggap, ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo na pagpapahayag ng unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Kaya nga nung ikaw ay nabautismohan, ikaw ay nabilang sa iglesia ng Panginoon. Kaya nga ngayon, nandito po tayo ngayon, makakapakinig tayo na meron talagang solid na pamamaraan ang Diyos para ang isang Kristiyano ay hindi basta-basta makuha ng mundo po na ito. Last Sunday, our pastor talks about the beauty of having a church commitment. And brethren, we should be thankful for that because dito po natin makikita na ang pagpunta po natin sa simbahan ay hindi lang po dapat maging ritual. Nakakalungkot man pong isipin na dahil sa mga nakasanayan po nating tradisyon noon, ang pagpunta tuloy natin sa simbahan ay naiayon na lang po natin sa ating sariling pamamaraan. Kaya nga, sabi nga po, di ba, kapag gusto mong pumunta sa simbahan, pupunta ka. Pero pag ayaw mong pumunta sa simbahan, hindi ka na pupunta. That is a traditional type ng pagpunta sa simbahan. Di ba, yung mga we're not here to attack any religion, but yung mga nagpapakilalang Christian kuno, kailan mo sila makikita doon sa sinasabi nilang simbahan / sinehan? Tuwing kailan mo makikita? Kapag may artistang pupunta. Di ba? Tuwing kailan mo sila makikita? Kapag may simbang gabi. Ang pagpunta ngayon ng mga nagpapakilalang Kristiyano, kapatid, sa simbahan ay based only on tradition, but not on conviction. Nais ko pong sabihin po sa inyo, kaya po tayo nandito sa loob ng simbahan, it's because of our conviction, not because of any tradition. Maliwanag kung bakit po tayo dito pumupunta sa loob ng simbahan. Kaya nga nakakagawa tayo ng tinatawag po nating church commitment. Nagkakaroon tayo ng isang desisyon na kung saan ako ay makikinig at susunod sa authority na itinalaga ng Diyos sa aking buhay, which is the pastor. I-involve ko ang sarili ko sa gawain ng Panginoon sapagkat isa yan sa mga church commitment. Kaya nga nakakalungkot man pong isipin, pero marami na po ngayon dahil sa nakasanayan nating tradisyon, tayo na ngayon ay pumupunta sa simbahan.
ayon sa ating sariling pamamaraan. But brethren, I would like to encourage you this afternoon na wag po nating pahintulutan na ma-overcome ng tradisyon ng mundo po na ito ang ating pagiging bahagi ng simbahan. Sapagkat kahit kailan, mga kapatid, hindi magtatagumpay ang mundo na ito sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Matthew chapter 16 in verse number 18 says, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." Yan po ay isang pangako sa isang buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga mga kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo na sa pamamagitan ng talata po na ito, dito po natin makikita na wala tayong dapat katakutan na palakasin ang ating church commitment. Alam niyo po, marami pong Kristiyano po ngayon ang natatakot pag sinabing dapat na magkaroon siya ng church commitment. Parang natatakot siyang dagdagan ng intensity ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, brethren, do not be a mediocre Christian. Don't be a mediocre Christian. Don't settle for less. But instead, be an excellent Christian. Be an excellent Christian. Ano po yung mediocre type of Christian? Yung mga nagsasabi na, okay na ako dito sa church involvement ko na ito. No! Kailangan mong palakasin ang church commitment mo. Kasi pag hindi lumakas ang church commitment mo, madali kang makukuha ng dyablo. Tandaan mo, ang hinahanap ng dyablo ngayon, hindi na yung bagong Kristiyano. Ang hinahanap ng dyablo ngayon ay yung matatagal lang nakaupo sa simbahan na merong weak church commitment. Kasi kapag nakuha niya yung mga taong matatagal na sa loob ng simbahan, sino bang magdadala ng bago? Sabi nga po, ang kasalanan, nagbabago din. Ang pamamaraan ng dyablo, nagbabago din po yan. Nagbabago din po yan. Kaya nga ang pamamaraan ng dyablo noon, hahadlangan ka niya na wala kang maakay sa gawain ng Panginoon. Hahadlangan ka niya sa paghahayag ng Ebanghelyo. Di po ba napansin nyo noong unang panahon? Di ba napansin nyo, ang hirap mag-share. Talagang nandiyan dyan ang mga talamak, ang mga pilosopo noon. Pero ngayon kapatid, ang dali na mag-share, pero wala nang nag-share. Dati ang hirap mag-soul winning, pero maraming nagso-soul winning. Ngayon, madaling mag-soul winning, pero wala nang nagso-soul winning. Wais ang dyablo, mga kapatid, di ba? Wais ang dyablo, kaya nga hindi niya nahahanapin yung mga ganon. Hindi niya napupuntirihin yung bago mong dadalhin dito. Ang hahanapin ng dyablo ngayon is those Christians that has a weak church commitment. Again, sabi nga po ng ating mahal na pastor, nasa inyo na yan. The fact that you are here in the church, you already have your church commitment. Kaya nga ano po ang ginawa ng ating mahal na pastor last Sunday? Ipinaliwanag niya po sa atin yung dalawang bagay last Sunday na kung saan yun muna ang pinakaunang dapat tandaan mo. Ano po yun? Yung pagsunod sa authority na inilagay ng Diyos sa'yo, which is the man of God. Pangalawa is your involvement in the church. Kaya nga sabi ko nga po kapatid, huwag po tayong maging mediocre na Kristiyano. But be an excellent Christian. And being an excellent Christian, it means you are not afraid to make your church commitment strong. Kapatid, kapag gusto mo mag-excel sa buhay, lahat ng paghihirap sa buhay, dadaanan mo. Maraming gusto mag-excel na nasa top agad, pero hindi nila naaabot yun. Maabot man nila yon, pero saglitan lang sila doon. Pero kung gusto mo mag-excel talaga sa buhay mo, lahat ng paghihirap dyan, dadaanan mo. Pero pag dinaanan mo lahat ng paghihirap na yan, wala ka dapat takot. Kasi kada daan mo sa mga mahihirap sa obstacles in life, yan yung magpapalakas sa'yo. Kaya nga dapat kapatid, wala kang katakutan na dagdagan ng intensity ang iyong church commitment sapagkat yan ang magsisilbing weapon mo na panlaban mo sa dyablo.
Wala kang dapat katakutan na mag-excel ka sa iyong church commitment. Wala kang dapat katakutan na palakasin ang iyong church commitment. Fathers, wala kang dapat katakutan sa simbahan. Mothers, wala kang dapat katakutan sa simbahan. Young people, wala kang dapat katakutan sa simbahan. Mga kapatid, walang mawawala po sa atin kung papalakasin po natin ang ating church commitment. Wala pong mawawala, kapatid. Kaya nga, kapatid, huwag po tayong magsettle sa pwede na yan, church commitment. Alam niyo po yung pwede na yan, church commitment? Yung nandiyan ka na, yung okay na sa'yo yung kalagayan mo ngayon. Kapatid, ang isang anak ng Diyos, kung alam mong may ginawa sa'yo ang Diyos, hindi ka papayag nang nakaupo ka lang dyan at wala kang gagawin para sa Panginoon. Ang isang tunay na anak ng Diyos, kung alam mo ang ginawa sa iyo ng Diyos, hindi mo hahayaan na magsisettle ka sa pwede na yan church commitment. This is one of the reasons kung bakit doon sa 2 puntos, mga kapatid, na ibinigay po sa atin ng ating mahal na pastor last Sunday, hirap tayong sundin. Hirap tayong sumunod sa man of God. Hirap tayong mag-involve sa gawain ng Panginoon. Why? It is because weak ang ating church commitment. So tonight, brethren, let us find a way. Sabi ko nga po sa inyo kanina, may pamamaraan ng Diyos. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno at sasabihin niya, okay, ligtas ka na, tapos na tayo. No sir, no ma'am. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para walang gawin. Iniligtas po tayo ng Diyos at ibinilang niya po tayo sa kanyang iglesia para tayo po ay merong gawin para sa kanya. Kaya nga sabi ko nga po, let's find a way how we will be able to make our church commitment strong. Ilagay niyo po sa inyong isipan, anuman po ang church commitment nyo ngayong hapon po na ito, sa inyo po yan. Hindi nyo na po kailangan isigaw pa kung ano yung church commitment nyo, pero nasa inyo na po yan. Anuman ang church commitment nyo ngayon, by the grace of God, papalakasin natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, sa biyaya ng Panginoon, kung weak, kung alanganin ka na, ikaw lang nakakaalam yan. Nasa merge ka na ng pagkikwit mo sa PSS, Bible School Student. Nasa merge ka na ng pagiging hindi mo active bilang isang Kristiyano. Pero tandaan mo, you have a church commitment. Isang bagay, isang pamamaraan lang ang kailangan mong gawin. Muli mong palakasin yan. And sabi ko po sa inyo, may pamamaraan ng Diyos. At ang pamamaraan ng Diyos ay matatagpuan po natin wala nang iba kundi sa salita ng Diyos. So let's try to take a look on those ways how to make our church commitment strong. Dito po sa ating talata pong binasa in the book of Hebrews chapter number 10 verse number 23. The Bible says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. The first thing that you need to do for you to make your church commitment strong, stay strong on your faith. Stay strong on your faith. It is very clear in that verse, brethren. Hold fast the profession of your faith without wavering. Marami po ngayon sa atin bilang isang Kristiyano, dito po natin makikita, kapatid, kung bakit maraming Kristiyano ngayon ang nawawala ng gana sa kanilang church commitment. It's because of one thing. They are not strong on their faith. They are not strong on their faith. Kapatid, kung meron man po tayong dapat palakasin sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, yan na po ang ating pananampalataya sa Panginoon. In Hebrews chapter number 11, mga kapatid, dyan nyo po makikita kung bakit ang mga forefathers po natin ay hindi pumalya sa kanilang commitment sa Diyos. It's because of their faith. It's because of their faith. Kaya nga, kapatid, sabi ko nga po sa inyo,
Ano man ang bagay na iniisip mong magpapalakas ng iyong church commitment, kalimutan mo muna yan. Pera, kalimutan mo yan. Fame, kalimutan mo yan. Dahil bilang isang Kristiyano, kung gusto mong maging malakas sa iyong commitment sa simbahan ng Panginoon, kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Or maybe right now you are saying that you are okay with just a simple church commitment. But that simple church commitment, kapatid, will never be turned into strong church commitment unless you stay strong on your faith. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung babasahin nyo ang buong Hebrews chapter 11, we call it the heroes chapter. The heroes of faith chapter. Diyan nyo po makikita na wala po kayong ibang mababasa dyan sa pasimula, kundi by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Lahat po sila makikita ninyo, even though dumaan sila sa matinding problema, pero napanatili nila ang commitment nila sa Diyos. It's because of their personality. No! It's because of their faith. Kapatid, pag binasa nyo po ang Hebrews chapter 11, kung sa inyo po mangyayari, yung mga nangyari sa mga forefathers natin, hindi ka tatagal ng 1 minuto. Hindi mo gugustuhin yung mga ginagawa sa kanila. Gagawa sila ng isang bagay para sa Panginoon, pagtatawanan sila. Aalukin sila ng mga bagay, kapalit ang kanilang testimony sa Panginoon. Pero hindi nila tinanggap. Nanatili po silang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Nanatili po ang kanilang commitment sa Diyos. It's because of their faith. May I remind you, brethren, that we are living in a present wicked world. Everything here is uncertain. Lahat po ng bagay dito ay nagbabago. Kaya nga kung hindi po natin papalakasin ang ating church commitment, this world can take away our church commitment. But if we are strong on our faith, just like our forefathers in Hebrews chapter 11, even though this world may try to take away our church commitment, hindi uubra ang mundo na ito sapagkat malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, wala na pong ibang magpapalakas ng iyong church commitment kundi ang iyong pananampalataya. Kung sa tingin po natin pera, ako na po nagsasabi po sa inyo, maraming mayayaman ngayon pero sira ang buhay. Kung pera lamang siguro ang sukatan, siguro wala nang tatalo kay King Solomon na pinakamalapit sa Diyos. Bakit? Wala nang yayaman sa kanya eh. Pero hindi po yun ang usapin. Yung mga forefathers po natin, just like Moses, tinanggihan niya ang isang oportunidad na kung saan pwedeng mapunta sa kanya ang lahat ng pabor ng mundo. Pero tinanggihan niya po yan. It's because of what? Faith. If you will notice, brethren, in Hebrews chapter 11, napanatili nila ang kanilang commitment, it's because of one thing. And that is your faith. The faith that you have right now. The faith that I have right now. You've got to understand, kapatid, kung anong klaseng pananampalataya ang pinangahawakan mo ngayon. I don't know about you, pero kung ako po ang tatanungin ninyo, my faith is not a bangketa type of faith. Hindi mo mapupulot ang aking pananampalataya kung saan-saan. I can say this boldly, brethren, that my faith gives me hope because my faith is on the solid ground. Yan ang aking pananampalataya. In fact, if you will notice, kapatid, kung bakit ka nandito, kung bakit po tayo nagsasama-sama dito sa loob ng simbahan po na ito, it's not because of the personality of those people around us, but it is because of one thing, and that is our faith. Kung bakit ganado kang maglingkod sa Panginoon, it's not because you have the talent, but it's because of your faith.
Tatay, kung bakit ka masayang katabi ang pamilya mo na nakikinig ng salita ng Diyos, it's because of the faith that you have. Nanay, ano ang nagpatiklop ng tuhod mo gabi-gabi? Na pinapanalangin mo na ang anak mo ay masumpungan mo sa loob ng simbahan na kung saan kabilang ka. It's because of your faith. Kapatid, sa lahat ng meron pong mga ministry po ngayon, ushers, security, choir members, Sunday school teachers, tagalinis ka man ng CR. Kapatid, kung bakit ka ganadong maglingkod sa Panginoon, it is always because of your faith in God. Yung ministry na meron ka dito sa loob ng simbahan or sa area man yan, yung ministry na meron ka, kapatid, that is your church commitment. Kung bakit sa biyaya ng Panginoon, anong lahat na ng bagay ng diablo ay ginawa niya para tanggalin ka dyan, para alisin ka sa ministry na yan. Pero kung bakit ka nananatili dyan, kapatid, it's not because of your talent or because of who you are. It's because of your faith in God. Kaya nga po ngayon pong gabi po na ito, nais ko pong sabihin sa inyo, kung gusto nyong madagdagan ang intensity ng inyong church commitment, stay strong on your faith. Huwag mo, kapatid, basta-bastahin ang pananampalataya na meron ka. Dahil wala ka dito sa lugar na ito ngayon kung hindi dahil sa pananampalataya na nasumpungan mo. Kapatid, sa itsura mo pa lang, malalaman mo na kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Hindi ka dati nakabihis ng ganyan. Wala kang pakialam sa mga pangyayari dito sa simbahan. In fact, tinawanan mo pa yung nag-amen sa tabi mo. Nagtatakip ka pa ng tenga. Naalala ko po noon, di pa ganito ang simbahan natin. Wala pang aircon, extension pa lamang yan. Talagang pag nagtayuan at may nagsigaw, meron talaga dito nagtatakip ng kanyang tenga. Maaaring isa ka sa ganon. Maaaring pumunta ka lang dito sa simbahan kasi pinagbigyan mo lang dati ang iyong kapatiran, ang iyong kasama. Isa ka dati sa walang pakialam sa mga pangyayari dito sa simbahan. Pero kapatid, ngayon usher ka. Ngayon security ka. Ngayon kumakanta ka sa choir. Nagpe-perform ka sa area. You have your own church commitment now. Why? It is because you stay strong on your faith. Kapatid, nandito na po tayo sa simbahan. Nagbitaw na rin tayo ng commitment natin. Mayroon na rin tayong church commitment. Palakasin na po natin yan. Di po ba? In anything that we do, kung gusto mo magkaroon ng malakas sa pangangatawan, tatrabahuhin mo yan. Diba? Tatrabahuhin mo yan. Pagdating sa usapang pangkalusugan, magkakaroon ka ng faith kay Sir Conrad. Isa po kasi nasa impormasyong pangkalusugan. Oh. Ilalagay mo, I'm just simply saying, mga kapatid, ilalagay mo ang lahat ng tiwala mo, even though hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging resulta niyan. Pero you will put your faith on that thing. Para saan po? Para mapalakas ang pangangatawan mo. Yes, alam mong mahirap magbuhat. Pero kung gusto mong tumibay, magbubuhat ka. Kanino mo ilalagay ang pananampalataya mo? Doon sa nagtitrain sa'yo. Di mo ba? Kapatid, bilang isang Kristiyano, you have your church commitment. Anong gagawin mo po dyan? Hahayaan mo na lang ba yan na nasa normal stage lang ng buhay mo bilang isang Kristiyano? No. Palakasin mo yan, kapatid. Make your church commitment strong by staying strong on your faith. Maliwanag po sa ating talatang pong binasa. Hold fast the profession of your faith. Hold fast, huwag mong papakawalan. May kukuha niyan. May gagawin lahat ng diablo ang kanyang pamamaraan para makuha sa iyo. You better hold fast. Guard it with all intensity and without wavering ng walang pangundangan, kapatid. It means gagawin mo ang lahat
ang lahat para ikaw, ang sarili mo, ay manatiling malakas sa pananampalataya na meron ka. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kapatid, I don't know about you, pero kung ako ang tatanungin mo, I'm just thankful to God na yung pananampalataya na pinasa po sa akin ng aking pong mga magulang is not a traditional type of faith. Maliwanag sa akin kung sino ang aking pinaglilingkuran. Maliwanag sa akin kung ano ang aking ginagawa para sa aking pinaglilingkuran. It's because of my faith. Kaya nga kung alam mo kung anong klaseng pananampalataya meron ka po ngayon, you will hold it fast and without wavering. Hindi mo yan basta papakawalan, hindi mo hahayaan na ang dyablo ay makuha yan ng basta-basta sa'yo. Bakit? Yan ang isa sa mga magsisilbing dahilan para magkaroon ka ng strong church commitment. Stay strong on your faith. Stay strong on your faith. Andiyan na po kung naghahanap kayo ng pruweba. Nandiyan na po. Faith in Heroes of Faith chapter number 11. Kapatid, kung alam mo, sabi ko nga po, kung alam mo kung anong klaseng pananampalataya meron ka, hindi mo babasta-bastahin yan. Bakit pinag-uusapan po natin ang faith? Bakit pinag-uusapan po natin na isa sa mga dahilan para tayo magkaroon ng strong church commitment is our faith? For without faith, it is impossible to please God. Aanuhin mo ang church commitment mo kung hindi ka matibay sa iyong pananampalataya. Nakakalungkot man pong isipin, but your church commitment will just be for showmanship. Tatayo ka dito sapagkat talagang pag tinanong ka, magaling ka bang kumanta? Ang sagot mo, hindi naman. You will just showcase those God-given talent. Pero kapatid, kung alam mo na yung pananampalataya mo ang dahilan kung bakit ka nandiyan sa sitwasyon na yan, hindi mo babasta-bastahin ang pananampalataya mo. Stay strong on your faith. Kukunin ng dyablo yan eh. Yan ang isa sa mga magpapalakas ng iyong church commitment. Yan ang isa sa mga magbibigay sa iyo ng mindset that in anything that you do it heartily as to the Lord and not unto men. It is your faith that will remind you about that. It is your faith. Kapatid, mas lalong titibay ang iyong church commitment kung matibay ang iyong pundasyon. Pero kung ang pundasyon ng iyong church commitment ay basta-basta lang, konting alog lang ng dyablo sa iyo bibigay yan. Konting trials lang, konting discouragements lang ang ibigay ng dyablo sa iyo, bibigay yan. But if your church commitment is established by your faith in God, matibay yan. Kaya nga kapatid, stay strong. Stay strong on your commitment. Always find a way to stay strong on your faith so that we will be able to make our church commitment strong. Number 2, not just only staying strong on your faith, but number 2, be a blessing. Be a blessing. Alam niyo po mga kapatid, alam niyo po, one of the best highlight ng pagiging Kristiyano mo is yung ikaw ay maging pagpapala sa kapwa mo Kristiyano. Ministry is great. Yung magkaroon ka ng ministry sa simbahan, isang malaking achievement po yan. Iyan po ay reward sa matapat na lingkod ng Diyos. Yung ministry na meron po tayo, yan po ay reward. Pinanalangin mo yan, naging matapat kang lingkod ng Diyos, binigyan ka ng reward ng Diyos. Member ka na ngayon sa mga ministries. But one of the best highlight ng pagiging Kristiyano mo is kung ikaw ay maging pagpapala sa kapwa mo Kristiyano. Tingnan niyo po, verse number 24, the Bible says, "And let us consider one another to provoke unto love and to good works."
Kapatid, provoke, the word provoke, P-R-O-V-O-K-E, provoke. The word provoke, it means to excite or stir up. To excite or stir up. Mga kapatid, if that is the meaning of the word provoke, then it is very clear in the Bible kung saan mo dapat i-provoke ang iyong kapatiran. Unto love and good works. Not unto hatred. Not unto bitterness. Not unto envy or anything na makakasira sa kapwa Kristiyano mo. But you will provoke your brethren unto love and good works. Laging papunta sa kung saan magiging pagpapala ka. Kasi kapatid, kapag ginawa mo yan, and once you did that, it means you are a blessing sa iyong kapatid. If you provoke someone to love and good works, kapatid, you are an encouragement. Di mo ba? Kapag sinabi mo, Brad, kamusta ka na? Paka-pogi mo ngayon. Tanda mo, ang kagwapuhan, nasa loob yan, huwag kang lalabas, pangit ka. Ay, biro lang po. Di ba? If you have that kind of mindset, na dadalin mo ang kapwa mo Kristiyano, kapatid, napansin kita, nakita kita sa kantahan kanina kasi isa ako sa mga usher. Nakita kita, excited kang kumanta eh. Kapatid, pagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo yan, kapatid. Nakikita kita talagang joy unspeakable, talagang gumaganong ka pa eh. Oh. Diba? Talagang pag sinabing glory to His name, talagang tumataas yung kapatid. Talagang, Brad, nakita kita. Sis, nakita kita kanina. Kapatid, natutuwa ako sa'yo. Since na nakita kita at naging encouragement ka sa akin, gusto ko rin ngayon lumapit sa'yo para maging encouragement ako sa'yo. Nasabihin ko sa'yo, Brad, pagpatuloy mo yan. Sis, ipagpatuloy mo yan. Hindi kasalanan niyang ginagawa mo. Diba? Let us provoke one another. Let us consider one another unto love. Ano po yung klaseng pagmamahal ang maiprovoke po natin sila? Mahalin na maiprovoke natin ang kapwa-kapatiran po natin na mas lalo silang magkaroon ng pagmamahal, ng isang klase ng pagmamahal na galing sa Diyos. Kapatid, imagine niyo po kung merong mga kapatiran po dito, ang makakapagsabi, Brad, alam mo, kamusta ka na? Patuloy ka lang sa gawain ng Panginoon kasi yung pagpapatuloy mo sa gawain ng Panginoon, yan ang pagpapahayag na mahal ka ng Diyos. Malay mo balang araw yung pagmamahal ng Diyos na naibigay sa'yo, maipasa mo rin yan sa ibang kapatiran. Ain't that great, brethren, kung merong ganyang klaseng atmosphere sa loob ng simbahan? Yung meron kang isang klase ng mindset na pagpasok mo dyan, bago ka palang pumasok dyan, sa pinto na yan, ang panalangin mo na, Panginoon, sa lahat ng aking makakasalamuha, sa lahat ng aking makakausap at makakamayan, gawin mo akong pagpapala. Iyan ang magandang panalangin ng isang Kristiyano. Hindi yung papasok ka dyan sa pinto ng simbahan, nakasimangot ka kagad. Babatiin ka ng good morning, good afternoon, ang sagot mo, may good na sana, nagpakita ka pa. Now, saan mo na-excite? Saan mo na-provoke pag ganyang klaseng ugali ang meron ng isang Kristiyano? Not unto love and good works. Pero kapatid, kung ang mindset mo lagi ay maging pagpapala ka sa ibang tao, that will help you make your church commitment strong. Mga kapatid, napakalinaw na kung gusto po natin na maging malakas tayo, kung gusto po natin maging malakas ang ating church commitment, be a blessing. Mas gaganahan tayong gumawa ng mga bagay para sa Panginoon kung ang mindset natin ay magiging pagpapala tayo sa ating kapwa. Tingnan niyo po, what is being a blessing to your church commitment? Kapatid, pag sinabi po natin maging pagpapala ka? Okay, you have your church commitment. Ano ang church commitment mo? Sabihin natin na isa sa mga church commitment mo na nabanggit ng ating mahal na pastor ay yung involve mo ang sarili mo sa mga ministries ng simbahan. I-involve mo ang sarili mo sa mga gawain dito sa simbahan. Isa kang choir member. What is being a blessing to your church commitment? Paano po yan mapapalakas
ang inyong church commitment. Ang mindset mo, sa tuwing tatayo ka dito, gagamitin ka ng Panginoon para ihanda ang puso't isipan ng mga taong nakikinig ng iyong kanta sa mensahe ng salita ng Diyos. Usher ka. Mag-a-usher ka ng tao. What is being a blessing? Kapatid, yung ngiti mo pa lang, hindi mo alam kung ilang tao ang pumapasok dyan na may problema. Kaya kapag usher ka, naangiti ka, may problema ka man, pero lingkod ka ng Diyos, kalimutan mo yung problema mo. Diyos ang bahala dun. Diyos ang bahala sa problema mo. Stand up, smile, greet everybody, good morning. Brad, sa ngiti mo pa lang at, sis, hahatid kita. Brad, hahatid kita doon sa upuan na kung saan talagang kitang-kita mo ang tagapagsalita. Doon kita lalagay sa upuan na talagang makikita mo si Sir Roy. At si Sir Willie. Yan. Doon kita ilalagay sa upuan. Huwag dyan, Brad, kasi poste yan eh. Tutulugan mo lang kami. Huwag dyan. Oh. Pero alam mo ba, Brad, kahit nandiyan ka sa sulok, di ba may monitor? Kita mo pa rin. Sabi ko sa'yo, dadalhin kita sa best spot. Now, what is being a blessing to your church commitment? That's it. Yung gampanan mo, yung trabaho mo na meron kang mindset, kapatid, na ikaw ay maging pagpapala sa iyong kapwa, that will help you make your church commitment strong. Kasi hindi mo babasta-bastahin yung anumang ministry na meron kay. Sabi ko nga po sa iyo, mas gaganahan ka pa. Isipin mo, gigising ka sa umaga, ang mindset mo, amen, praise the Lord, magiging pagpapala na naman ako sa mga tao. Gagamitin na naman ako ng Panginoon bilang kanyang lingkod. Magiging pagpapala na naman ako sa tao. Ang hindi mo alam, mas gaganahan ka ngayon na naglilingkod at gampanan ang anumang commitment mo sa simbahan sapagkat ang mindset mo is being a blessing. Pero kung ang mindset mo dyan, eto na naman, linggo na naman, hindi ko na nasuot yung long sleeve ko kasi puro kami barong. O gusto ko sana may binili pa naman akong long sleeve. Sabi nung head usher namin, barong na gray. Barong na green. Yun na lang ulit, paulit-ulit na lang. Pero kapatid, kung ganyan ang mindset po natin, we will never accomplish dito po sa sinabi ng Bible na mai-stir up natin ang pagmamahal ng tao para sa Diyos at para gumawa ng mabuti para sa Diyos. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, imagine, ikaw magiging blessing ka sa isang tao. Ano ang ini-stir up mo dyan? Kapatid, sa ayaw at sa gusto po natin, para po sa mga may church commitment at may mga ministry dito, sa ayaw at sa gusto po natin, may nakatingin po sa atin. So let us always make sure na pag tiningnan po tayo ng tao, pagpapala tayo sa kanila. Yung wala ka pang ginagawa, pero magugulat ka na lang may kakamay sa'yo, Brad, salamat ha. Naging pagpapala ka sa akin ngayon. Yung makita lang kitang masigasig sa paglilingkod mo sa Panginoon, Brad, natutuwa ako sa'yo. Isa kang pagpapala sa akin. You see that? Saan mo ngayon siya na-provoke? Balang araw, Brad, papanalangin ko, maging katulad mo ko. Saan mo ngayon siya na-provoke? Unto love. Love po saan? Pagmamahal sa Diyos. Kasi yung taong nakakita sa'yo na naging pagpapala ka, naniniwala siya na kung bakit ka nandiyan dyan, dahil yan sa pagmamahal mo sa Diyos. At nung dahil yan sa pagmamahal mo sa Diyos, meron kang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Kaya nga, ano po ang mga sumusunod na ng pangyayari? Makakasama mo na siya ngayon. See that? Be a blessing. Sapagkat kapatid, lahat ng ginagawa po natin dito sa simbahan ay hindi po pampalipas ng oras, kundi meron po yung purpose. And one of it is being a blessing. And being a blessing, kapatid, being a blessing to others will help you to make your church commitment strong. Be a blessing. Yan ang mindset na gawin mo. Kaya nga po, isa po sa mga marami po akong paboritong kanta. Pero ang pinaka-paborito ko po talaga ang kanta is Make Me a Blessing. Yan po ang pinaka, kung may life verse tayo tinatawag, yan ang aking life song. Be a blessing. Or make me a blessing. Diba? Masarap eh. Masarap kapag alam mong pagpapala ka sa ibang tao. Masarap maglingkod sa Diyos kung alam mong merong nabibless sa'yo.
Don't take any credit of it, kapatid. Kasi kaya ka nandiyan dyan, tandaan mo, dahil yan sa church commitment mo na binigay mo sa Diyos at hindi sa tao. Kaya nga ang ginagawa po natin ngayon, hinahanap natin yung pamamaraan para mapalakas ang ating church commitment. At isa po dyan, yung maging malakas ka sa pananampalataya mo at yung maging pagpapala ka. Pag meron kang ganyang klaseng mindset by the grace of God, you will be able to have a strong church commitment. Lastly, not just only stay strong on your faith, not just only being a blessing that will help you make your church commitment strong, but also for you to be able to make your church commitment strong, accomplish the purpose of you. Hindi yung iba, hindi yung katabi mo. Accomplish the purpose of you being in the church. Verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Maliwanag po mga kapatid, na huwag po natin basta-bastahin ang pagtitipon ng ating mga kapatiran. But exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. You see that after po sinabi na not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, bakit gano'n na lang binitawan? Because they have a purpose. It has a purpose to exhort one another. Tingnan niyo po, napakaganda, sabi nga po ng ating mahal na pastor last Sunday, by the grace of God, hindi niya tayo hahayaan na tumanda lang dyan sa upuan. Ang gusto ng ating mahal na pastor, simula nung napunta ka dito, may gagawin ka. Hindi ka lang mananatiling nakaupo. Kasi yung pagpunta mo dito, mga kapatid, sa simbahan, may purpose yan. Brethren, I think this is the greatest feeling ng isang Kristiyano. Ano po yun? Yung alam niya na sa pagpunta niya sa simbahan ay naabot ang kanyang pangangailangan. Yan ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat, kapatid. Yung pag pumunta ka sa simbahan, naabot ang pangangailangan mo. Yan ang pinakamasarap na pakiramdam, hindi yung closing prayer. Hindi pa nga nagsasabi ng thank you, God bless you all, and I love you all, yung ating mahal na pastor, nakastart na yung sasakyan mo eh. Galit ka na kaagad sa nakapark sa harap mo eh. Di ba? Nandudun ka na kaagad, masaklap nun, ikaw lang mag-isa doon, nag-aabang ka na ng jeep. Di ba? Kapatid, ang pinakamasarap na pakiramdam sa buhay ng isang Kristiyano, yung pagpasok mo sa simbahan, naabot ang pangangailangan mo. Accomplish the purpose, kapatid. Once you get in sa pinto ng simbahan na yan, set your mind na hindi ka lalabas sa simbahan na ito nang hindi naaabot ang pangangailangan mo. Pag pumasok ka na sa simbahan na ito at umupo ka na dyan, kapatid, siguraduhin mo na hindi ka lalabas, isiset mo ang isip, okay, nandito na ako, nakaupo na ako. Nandito na ako sa simbahan, hindi ako lalabas dito nang hindi naaabot ang pangangailangan ko. Abay, yung iba sa ating kapatid, nakakalungkot mang isipin. Pag upo natin sa simbahan, ay salamat aircon. Ang init sa jeep, ewan ko sa area leader namin. Bakit hindi gayahin yung South Border na minibus? Alam mo, Brad, yung katabi ko sa jeep, bahing ng bahing. Ubus na yung alcohol ko. Buti na lang dito aircon, no? Ayos-ayos ng makeup ko, pagpasok ko dito, tunaw na. Hey! You're not here inside the church to complain. You are here inside the church to be revived. May purpose ang Diyos kung bakit kanya dinala sa simbahan. Naka-jeep ka man, naka-private car ka man, naka-minibus ka man, anuman ang way mo papunta dito sa simbahan, once you step inside the church, accomplish the purpose of God. You're not here to complain. You're here to be revived. Accomplish that purpose. Tanggalin mo ang reklamo mo sa buhay.
Pag pumasok ka sa pinto ng simbahan, sabihin mo, salamat Panginoon, idinala mo kami ng ligtas sa simbahan. Kapatid, may naka-jeep tayo na galing pang Cavite. May mga kapatiran tayo na galing pang Antipolo. Pero kapatid, masaya lahat. Dapat tayong papasok sa simbahan. Kasi ang mindset natin, hindi ako lalabas ng simbahan na ito nang hindi naaabot ang aking pangangailangan. We are not here to complain. We are here to listen to the Word of God and be revived once again. Kapatid, accomplish the purpose. If you are wounded when you came in, go home healed. If you are discouraged when you get in, go home encouraged. When you are offended when you get in, go home with a smile. Kung pumasok ka na nakasimangot, lumabas ka ng naangiti. Yung ngiti na kung saan hindi ngiting nakaganti ka. Yung ngiti na kung saan, sabi ng Bible, anuman ang offend na yan, tanggalin mo yan. Kaya ka uuwi ng naangiti kasi na-accomplish ang purpose mo. Tell it to yourself that this is your chance to be the better version of yourself bilang isang Kristiyano. Tamaan na akong tamaan ng salita ng Diyos, pero hindi ako lalabas ng pinto ng simbahan ito nang hindi ko na-accomplish ang purpose ko. Oh yeah. Tamaan na akong tamaan. Sige, pag tinamaan ka, sabihin mo, salamat Panginoon. That's me. Hindi ko malalaman na ganyan na pala ang ginagawa sa akin ng kasalanan. Salamat na lang at tinamaan ako sa mensahe. Kasi kung hindi, ibig sabihin walang kwenta ang pagpunta ko sa simbahan. Kaya nga kapatid, sabihin mo yan sa sarili mo, eto na yung chance ako. Eto na yung chance ako na magbago ako. Maging kagamit-gamit ako once again sa gawain ng Panginoon. Kaya nga huwag mong hayaan na lalabas ka mamaya ng pinto ng simbahan ng ito nang hindi naaabot ang pangangailangan mo. If you want if you want your church commitment, be strong, accomplish the purpose ng pagpunta mo sa simbahan. Accomplish the purpose of you, hindi yung katabi mo. Kaya ako po binigyan ng emphasis to, of you being in the church. Kasi marami pupunta sa simbahan, narinig mo yung mensahe? Tatabi-tabi ka sa akin, durog ka sa akin ngayon. Amen! Amen, hindi na yung salita, dito ka natin. Sige. No! It's not, hindi po ganyan kapatid. Pumunta ka sa simbahan para maabot ang pangangailangan mo. Huwag mong pakialaman yung pangangailangan ng iba. Yung pangangailangan mo ang kunin mo. Kasi pag kinuha mo yung pangangailangan ng iba, ang tanong, naabot ba yun sa'yo? Hindi. Pero kung ang kukunin mo ay yung pangangailangan mo, sabi ko nga sa'yo, kung sugatan kang pumasok, lalabas ka ng maayos. Kung discourage ka nung pumasok, lalabas ka ng encourage. That is the purpose kung bakit po sinabi sa ating talata pong binasa, not forsaking the assembling of ourselves together. Kasi may purpose eh. Kung bakit ka nandiyan dyan, may purpose. May purpose kung bakit ka nandiyan dyan. Kung bakit ka nakaupo dyan, may purpose ang Panginoon sa'yo. That is why, brethren, let us always find a way to accomplish the purpose of us being inside the church so that we will be able to make our church commitment strong. Ngayon alam po natin kapatid ang pamamaraan ng Diyos kung paano tayo magkakaroon ng strong church commitment. Then let's make a commitment. Sabi ko nga po sa inyo, ang ating mahal na pastor nag-preach last Sunday all about this topic.
Church commitment. Ano yung isa? Yung you obey them that have the rule over you and submit yourself. And then, you involve. Kapatid, kung yung dalawa ang church commitment mo, palakasin mo yan. At para mapanatili mong malakas yan, una mong isipin, isa sa mga magpapalakas sa akin, yung aking pananampalataya. Pangalawa, yung magkakaroon ako ng mindset na maging pagpapala ako sa iba. And then pangatlo, yung pagpumunta ako dyan, sisiguraduhin ko maaabot ang pangangailangan ko. Kasi alam niyo po kapatid, kapag naabot ang pangangailangan mo, ibang lakas na yun eh. Di ba? Takot ka, may nararamdaman ka sa katawan mo, nagpa-check up ka. Binigyan ka ng gamot, nakatulong yung gamot, ibang klase na yung pakiramdam mo eh. Di ba? Nang hihina ka, niresetahan ka ng sting. Parang kailangan ko na nga. Wala matulog eh. Oh, di ba? Nanghihina ka, niresetahan ka ni Doc Julie ng pampalakas. Tinurukan ka, lagi ka na tuloy galit. Di ba? Tumatahol na. Nanghihina ka, niresetahan ka ng doktor, binigyan ka ng gamot, pampalakas, pampaboost ng iyong immune system. Nung uminom ka, umepekto sa katawan mo, di ba iba na yung lakas mo? Bakit po? Kasi na-accomplish mo yung una pagpunta mo doon sa clinic. Paano mo nasabing na-accomplish mo yung pagpunta mo? Nakuha mo yung tamang reseta para sa'yo. Pag pumupunta tayo dito sa simbahan, kapatid, alam ng Diyos kung ano ang tamang reseta para sa atin. Kaya nga, hindi hahayaan ng Diyos na aalis tayo ng kanyang simbahan nang hindi niya na naibibigay ang tamang reseta para sa atin. Kasi kung hindi niya po maibibigay ang tamang reseta para sa atin, edi scammer ang Diyos. Ang problema, hindi. Hindi scammer ang Diyos eh. Tapat ang Diyos. Kaya nga, pag pumunta ka sa simbahan, makukuha mo yung tamang reseta, paglabas mo dyan, ibang lakas ang meron ka ngayon. That is why, brethren, sa lahat ng meron church commitment, you have it in you. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ilagay mo sa isip mo kung ano ang church commitment mo. Then, ngayon nasa isip mo na kung ano ang church commitment mo, palakasin mo yan. I hope these 3 points, brethren, help you. Help each and every one of us. Nasabi ko nga po sa inyo, may pamamaraan ang Diyos. Huwag tayong papayag na ang sanlibutan na ito ay matalo lang tayo. Huwag tayong papayag, kapatid. Bagkus ang hahanapin po natin lagi ay yung pamamaraan ng Diyos. Now, again, alam na natin na may pamamaraan ng Diyos. Paano magiging malakas ang ating church commitment? Then let's make a commitment tonight. Individually or by family, make a commitment that you will do everything to make your church commitment strong. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po, Panginoon, sa aming pong buhay. Thank you, O God, for your message. Thou knowest my heart, O God. Ako po personally nagpapasalamat kung saan po kami, Panginoon, dinala ng aming mahal na pastor. Sa inyo pong biyaya, Panginoon, nakita ko po, Panginoon, na ang aming mahal na pastor ay dinala kami sa pinakamataas na antas ng paglilingkod po namin sa inyo. Nawa, Panginoon, bawat isa po sa amin ay may church commitment. Nawa, turuan niyo po kami na gumawa rin ng commitment na gagawin po namin ang lahat para mapalakas po ito, Diyos. Salamat po sa mensahe na inyo pong binigay po sa amin. Lahat po ng papuri ay sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa paggamit nyo kay Brother Maki. Thank you, Lord God, for the great message about our church commitment. Help us, Lord, to firm up our faith, to be a blessing, to accomplish our aim in coming to church. O Lord God, we can do nothing against the wiles of the devil. But by increasing our church commitment, this will be our protection, our shield against the devil who, like a roaring lion, is seeking whom he may devour. We can do nothing apart from thee, Lord God. We can do nothing without your church, without your word. Maraming salamat, Panginoon. Look at the families and individuals, Lord God. You know the desires of their hearts. You know, Father, what they have lifted up to you, to your throne of grace. Answer their prayers, Lord God. Maraming salamat sa katapatan nyo sa amin, Panginoon. We could only be faithful to you, Lord, because you have been faithful to us in the first place. Cleanse us, Father, from all of our sins. We love you, Lord. All this I ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. And everybody says,